Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Bago niyo abutan ng gumbursa sa Netflix ang mga bayaning kauna-unahan sa Pilipinas laban sa colonization, ngayon, panoorin niyo ito na tumapos sa lahat ng ayaw aminin na hindi siya bayani. Pero sino may pake? Kaya na ito mga gunfights at sword fights Hindi ako maaaring umalis dito. El Presidente, General Emilio Aguinaldo story in the First Philippine Republic. Manood na isang movie na equivalent na sinisiksik mo lahat ng kailangan mo i-review sa history class sa huling minuto na bago mag-exam. Traidor daw si Bonifacio? Tapos pinatay si Luna? Okay. Tapos may tinutukan nga raw si Bonnie sa Teros at di bale, multiple choice na ka rin naman to Si E.R. Ayers ito ay Emilio Aguinaldo at basically modern rendition lang kung ano mo posisyon ni E.R. ngayon sa politiko. Bilang traidor mula sa libro at iisang pelikula na sentro sa kanya, hindi nito tatanggalin ang kontrobersya niya sa pagtatraidor, pero wala pa rin titigil sa kanya pagbigay ng excuse sa pareho paraan kung bakit nag-greenlit ang movie na ito sa simula. Ang malaking pagkukulang ko ay ang hindi pag-imbestiga sa kanyang pagkamatay. Maraming mga general ang may galit kay General Antonio Luna. Well, kung ito na rin ang bibigay sa atin ng paraan na maka 30 minutes sa computer shop, huwag na ER. Yung mga ganyan bang games, nakaka-addict ba siya? Opo. Napapatagal kayong maglaro? Madalas? Teka lang madam, di makapokus Ang mga gusto sa ating patamang kontrabida kay Aguinaldo ay si Bonifacio, pinuno ng KKK. Taas-taas ang kagalang-galang katipunan, pero dahil bias ang movie na ito, siguro pagkakaintindi dito ni Aguinaldo ay Ku Klux Klan. Si General Luna ang less convincing na masungit at mahigpit na general, at ang pinaka malutong niyang nasabi ay Inutin! Alam kong hindi yan deserve ng dalawang version ng Luna, pero hindi niya naman hinila yung ari mo, di ba? Silang magkakasama ay lalaban sa mga Amerikano at Espanyol sa pinaka-mga-Pilipinong paraan. Sino pang gusto makakita ng gunfights? After ng asyong salongga last year ni ER na tungkol sa isang pinuno ng bagong katipunan na trinaydor ng mga miyembro niya, ngayon, panoorin naman niyo yun ulit ito, pero in reverse. Paano naman kung i-reverse nila ito sa mas katotohanan pero ang kapalit nun ay walang gunfights pero puro exposition na lang? So manood ng revisionist history na aware na hango lang ito sa mga memoirs sa pananaw ni Aguinaldo na ginawang action star propaganda, pero mas ligtas ito sa dalawang redeeming qualities. May epiko itong theme song ni Slapshot at Black Eyed Peas. At ano mang pwede niyong sabihin sa pelikulang ito, at least hindi siya kasing baduy ng Made in Malacanang. Ang gusto mo, pasabugan din natin sila. Starring, well, kalokohan na yung movie na to, so maglokohan na lang tayo. Boy Golden, Apolinario Mabini, Ferdinand Marcos, General Luna, komunista ng martial law, leader ng New People's Army, Jaime Marcos, pang-una out of 3 sa kanyang role bilang Guardia Sibil. Meron tayong Paulo Abilino sa bahay, and Andres Bonifacio. Philippine-American War, episode 5 pesos, Empire Strikes Back. Yung ba yung tandang Sora? Bakit bata? Parang si Cherry Solomon lang nababulgang. Nagkukulo rin matanda. Ano yan? Speaking of, manood na nga lang ako ng bubblegang. Hindi! Hindi natin dapat ituloy! May traidor ho ba, Mahal na Supremo? Wala! Berte lang ang kanya dugo! Sorry naman po.